mas lumalalim po mga kababayan ang investigasyon. Violation. Oh, wait lang po. Ayan. Ang investigasyon doon sa polvoron video nilang pineke, mga kababayan. Talagang malisyoso naman po eh. Pinilit po eh. Di ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi pahiyang-pahiya na sila. No? Pahiyang-pahiya na sila. Biruin nyo naman, January, kung natatanda, January 2, nagbigay ng petsa. Walang naipakita. January 5, nagbigay na naman ng petsa, mga kababayan. Walang naibigay. Nagkaroon ng March, nagkaroon ng April at June, walang naipakita. So ngayon, mga bossing, siguro, nakagawa na ng paraan para pekiin po, eto na, bumanat na. Kaya sabi ko, okay, etong pagpapalabas nila ng video na ito, mga kababayan, kumbaga, para lang maibalik nila ang tiwala ng taong bayan. Kasi pinagtatawanan na po eh. No? Pinagtatawanan na po, mga kababayan. Kaya sabi nila, siguro, wala na, sige, last push na natin ito. Ilabas ang pulburon video, gawan na natin ang paraan to. Which is mismong NBI po, mga kababayan, sinabi, peke. Sino po ang mas maigi ang mga kagamitan? Yung sinasabi ni Roque, anak ng tinapaka Roque, nagpunta ka pa dyan sa New York para sabihin lang na hindi peke. Ano ginamit mo na pang fact check? Ang ginamit niyang pang fact check, mga kababayan, application lang din po sa cellphone. Alam niyo naman po yan, yung mga application sa cellphone, mga kababayan, programmed na po yan. Ano ho? Programmed na po yan, mga bossing. Hindi yan yung talagang ginawa ng NBI, ginawa ng mga, kung sino man ang mga kasama ng DILG na sumiyasa, talagang mismong mano-mano tinignan, mata sa mata. Yung kanila po, alam nyo, ginawa, mga kababayan, yung sinasabi ni Roque, pinaandar lang po sa application. Di ba minsan sa Facebook, mga bossing, meron tayong mga application na nilalaro-laro doon eh. Kapag ka hindi mo gusto yung sagot, uulitin mo, di ba? Yung mga application na, ganito, ano ka sa 2025? Ano ang mangyayari sa buhay mo 2025? Pag pinindot mong ganun, mag-i-scan. Di ba? Lalabas. Isa ka ng doktor sa 2025. Ay, ayoko nito. Papipindot ka ulit. Isa ka ng babaero sa 2020. Okay to, cool to. Lagay mo doon, di ba? Ganon lang din po yung ginawa ni Roque, mga kababayan. Versus, eto po, mga kapulisan natin, mga NBI, DILG, mano-mano po, tinitignan nila, tinitignan maigi. Tapos sasabihin nila, hindi daw po peke. Kaya ako, naniniwala po ako, mga kababayan, dito sa sinasabi ng ating kapulisan, pambansang kapulisan, may kulong. Minimum 4 na taon po. Pakinggan po natin ito, ha? Minimum 4 na taon. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum 4 years, maximum. Stop muna natin dyan. Minimum 4 years. Ako po, mga kababayan, nakikita ko talaga dito, mapupuruhan dito si Harry Roque. Bakit po? Siya yung nandoon eh. Siya yung nag-play eh. Siya yung nagpalabas ho eh. Sa ibang bansa nga lang po, mga kababayan. Siguro iniisip nila, wag nating i-play sa Pilipinas. Kasi papaloob tayo sa batas ng Pilipinas. At etong ginagawa natin, at etong pamemeke, bawal sa Pilipinas. Ba? Anti-cybercrime law. At mga bossing, may nakapagsabi po sa akin, hindi lang naman pala sa New York o sa Estados Unidos pinalabas ni Roque ito. Pinalabas din pala niya ito, mga kababayan, doon sa kanyang social media. Ngayon, to the rescue, si Maharlika. To the rescue! Bakit? Ano sabi?
Eh ako yung nag-play, ako yung nagganito, ako yung nagpalabas, sa akin galing yan. Sa akin galing yan. Siguro iniisip niya mga kababayan na kailangan akuin ko to. Kasi ako hindi ako Pilipino. Amerikana ako. So, di ba? So, maliligtas ko si Roque. Maliligtas ko yung mga nandoon sa Maisog at sabi ng dating Pangulo wala daw kinalaman ng Maisog doon sa pagpe-play ng video na yon ng dating Pangulong Duterte. Ayan lang po, kakapanood ko ng video ni Roque habang pine-play niya yung video, sabi niya, eto, papatunayan ko po sa inyo habang yung application niraran niya, papatunayan ko po sa inyo na hindi peke ito. Nandoon yung pag-i-explain niya ng Maisog. Ano daw po ang Maisog? So, sa salitang Bisaya daw po, matapang. Katapangan ba yung ginagawa ninyo? Kung katapangan yan, mismong sa Pilipinas nyo pinalabas yan. Pero, paniwala po pa din ako, mga kababayan, no? Mahahagip pa din po yung mga yan. Kahit ano pong iwas nila, no? Kahit ano pong iwas nila, mahahagip at mahahagip pa din po yung mga yan, mga bossing. Yes, marami pa rin naniwala, pero hindi na tulad noon na buong Pilipinas. Ngayon, buong Davao na lang at kalahati na lang pala. So, konti na lang po yan Tuloy natin eto po. 4 na taon ang minimum na kulong. Magsisigawan na naman po yung mga OTAP supporters nito. Sasabihin na naman po ng mga OTAP supporters ng mga ito. Wala na bang karapatang magpahayag? Tingnan nyo naman po yung mga pagpapahayag nila. Umaabot po sila sa punto na gumagawa ng mga peke. Nag-e-edit pa ho, mga kababayan. Tingnan nyo na lang kung paano nila i-check yung bidyong sila mismo gumawa. Yung kanila, punta sa cellphone, application daw po yun. Yung mga kapulisan natin, mga DILG, etc., mga NBI, meron po yung mga karampatang mga gadget o mga makina para makita po kung totoo o hindi. At mismo sila na din po tumitingin, no? Manual na tinitingnan. At miski po tayo, mga kababayan, kitang-kita ho natin. Unang tingin pa lang ho natin, mga bossing. Sabi ng iba, Koreano yata yan 2,147 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Ituloy po natin. DND, Secretary. Pasok po. Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine Authority. Yan yung sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan. Kaya nila ipinalabas, no, sa Estados Unidos para hindi sila pasok sa jurisdiction ng Pilipinas. Kaso po, mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino isinisigaw si Harry Roque po. Si Harry Roque ang kailangan panagutin ho. Tsaka yung si Glenn Chong kung nandun din. To the rescue yung Ale. Ako ang may kasalanan niya. Ako ganito, ganyan. Dahil hindi Pilipino na. Kaya kayo, mga OTAP supporters, OTAP vloggers, ako lagi niyo sinasabi na hindi ka dapat nagbablog kasi wala ka sa Pilipinas. Parehas lang naman kami ni Maharlika. Kaya lang, mas madalas ako umuwi ng Pilipinas. Every 3 months nandito ako. Kada bababa ako ng barko. De, joke lang. Every 3 months nandito ako. At pasaporte ko, Pilipino pa din. Yung kaya, sino sa amin sa tingin ninyo ang hindi dapat mag-vlog? Di ba? Kaya ngayon, sinasalba niya si Harry Roque. Hindi si Roque yan, pero talagang matigas ang sambayan ng Pilipino. Madisbar daw po si Roque. Kailangan madisbar yan. Yung iba naman ang sinisigaw kailangan makulong yan. Ako parehas, both.
Tuloy. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na Ayan. ito. Plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Araw po ng SONA. Naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Kayo po, sino papaniwalaan nyo? Si Harry Roque na application sa cellphone yung ginamit para i-verify kung peke yung video na yon? O ang Department of National Defense, Secretary Gibo Chodoro? O ang pambansang kapulisan po natin, mga kababayan? O ang NBI sa pangunguna ni Jaime Santiago, mga kababayan? Yun na lang po eh. Doon na lang po tayo tumingin, mga bossing. Ma'am Tina B, shout out sa iyo. Dalawang attorney ang dapat madisbar, sabi. Sabi ni Tahanan, Master Extend 20 years PBBM. Iba talaga, may bayad, Lodi, afford airtime, airfare na mahal. Oh, yan, sabi ni ako yata yun. Raulo. Oh. Kala ko si BP yung sinasabi eh. Oh. Makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Alam niyo po mga kababayan, punot dulo lang naman po nito eh doon sa pagpapabagsak nila sa Pangulo, pagpapababa sa Pangulo, eh para lang naman po maihinto yung mga investigasyon kay Lucky Buloy, para maihinto yung investigasyon sa EJK, sa West Philippine Sea at kung saan-saan pa ho mga kababayan. Pero po hindi papayag ang ating Pangulo na ganun ang mangyari. Ano po? Hindi papayag ang ating Pangulo na ganun ang mangyari. Bakit to, mga kababayan? Para po sa inyo yun. Para po sa atin yun. No? Tayong maliliit na mga tao, kumbaga, magkaroon ng patas, pantay na laban. Ano ho? Hindi yung tipo bang, mayaman kasi yan kaya hindi tayo uubra doon. Tanggalin nyo na po sa isip nyo yun. Mga kababayan, bagong Pilipinas na po, paglapag nga nung eroplano namin, no? Kita mo agad, napakalaking logo, bagong Pilipinas. Ibig sabihin ho nun, mga bossing, bagong Pilipinas, hindi na po tayo matatakot doon sa mga malalaking tao, mayayaman na tao, o yung makakapangyarihang tao dahil nandyan po ang gobyerno ng Pilipinas para po maging patas ang laban nating mga maliliit, mga bossing. Okay ho. Tungdong, shout out sa iyo. Ramos da Limocon, shout out po sa inyo. Muli po mga kababayan, 2,112 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, pindutin niyo lang po yung like button diyan. Para ma-shout out ko kayo. At doon naman po sa mga bago lang po dito sa ating channel, mga bossing. Pindutin nyo lang po yung subscribe button. Naku, road to 300,000 tayo mga bossing ha. Ang bilis, grabe kayo. 2 buwan lang ho, makaraan. Sumisigaw tayo ng, kumbaga, 200,000. Road to 200,000. Ngayon po, after 2 months, sumisigaw na tayo. Road to 300,000. Grabe po. Salamat po sa inyong suporta. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. And God bless po. Sub-Zero, Freddy Canader, Owen Galbante, Marinette L. Pilipinas. Maraming salamat po and God bless po. Doon po sa hindi ko mga na-shoutout, pasensya na po. Jake Magnus, nandiyan pala. Ma'am Chris Rose, shoutout po. Tahanang Master, Rodelio Wagas, Lynn Tamori, Ai Chang, Danilo Timpug. Sige na nga, na tayo, isang 1 minute na shoutout. Another Marcos 2028, sabi ni Lovely Babies, Tomas, ang bilis na. Batayan, Salve Pagal, Tess Doliente, Chef Henry Nabus, Elmer Dizon, Ponchito, Rodelas, Sandra Valdez, Alan Rivera, Ramos Dalimocon, Dante Manuel, Alex Corrales, Gray TKD Mix Hong Kong, Batang Pasaway, Belo Rosario, Lorelai DSNR, Tina B, Nol Camarador,
Brenda Barton, Nutriban Baby, Lito Marasigan, Glenda Magalong, TLC Moore, Danilo Orbeso, Wada Wen, Imelda Kamwa, Ferdi Vlog, Elmer Dison, Joseph Bangug, Lina Pagay. Ayun po. Yung iba sa iba ng araw na lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.